Inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Technical Intelligence Division si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon na may warrant of arrest kaugnay sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro ngayong linggo, November 23. Ayon kay NBI Officer in Charge Angelito Magno, natunto ng engineer sa isang bahay sa Quezon City matapos unang ihain ang arrest warrant sa kanyang known address sa Cavite kahapon. Gumamit na ng battering ram ang mga tauhan ng Technical Intelligence Division ng National Bureau of Investigation para mabuksan ang pinto ng bahay. Ayon sa NBI, ang bahay na pinagtataguan ni DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon ay pagmamay-ari umano ng isang politiko. Ayon pa sa NBI TID at NBI NCR, gumagamit din daw si Engineer Abagon ng burner phone at bagong biling SIM card para hindi umano mahuli at makaiwas sa trace. Kabilang si Abagon sa mainisyo ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay sa reklamong malversation of public funds sa maanumalyang 289.5 milyong halagang flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro na kinontrata ng SunWest Incorporated na pagmamay-ari ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa panayam kay Abagon, sinabi niyang 33 taon na siya sa DPWH at itinanggi na may kinalaman sa katiwalian. Si Abagon ay dating miyembro ng Bids and Awards Committee at kasalukuyang OIC Chief ng Quality Assurance and Hydrology Division at OIC Chief din ng Planning and Design Division ng DPWH Region 4B. Ito ay ayon kay Attorney Lito Magno. Nagsagawa ng magkakahiwalay na operasyon ng NBI at PNP para arestuhin si dating Congressman Zaldico at 15 opisyal ng DPWH Mimaropa Region at SunWest Incorporated. Pasado 1:00 kahapon ng Sabado, pinuntahan din ng NBI OTCD ang opisina ng DPWH Quezon City at nagbakasakaling naroon ang mga nasa warrant. Pero noong nakaraang linggo pa umano pumasok ang mga sinasabing sangkot. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Mayroon din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Nananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano, mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ang mga post ngayon, ang mga balita sa social media, sa mainstream media, magandang balita. Sunod-sunod na ang mga pag-serve ng arrest warrants. Siniserve ng NBI, CIDG, PNP. Ito po ay kaugnay doon sa mga, tungkol po ito doon sa mga na-issuehan na ng arrest warrants. Bali, 18 sila. 18 na-issuehan na ng arrest warrants. Kaagad-agad na ngayong siniserve
Yan, makikita natin sa pictures, mga kabunyog, yung mga pictures na yan, yung isa dyan, makikita natin, may naaresto na. Isang district engineer. Isang district engineer, ito ay district engineer sa Mimaropa. Ang sinasabi pong Mimaropa, yan po yung Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan na district na engineering office. O yan, yung nakikita nyo po sa picture, yan, naaresto yan na nakikita nyo sa picture. Ang pangalan daw niyan ay Dennis Abagon. Dennis Abagon, district engineer ng Mimaropa. Yang nakikita nyo. Yang si engineer o district engineer Abagon, Dennis Abagon, ay naaresto sa Quezon City, mga kabunyog, mga kababayan, ng mga units ng NBI. So naaresto siya sa Quezon City. Una sanang sinerve yung arrest warrant sa kanya doon sa Cavite. Kaya lang wala ito sa Cavite, medyo mailap, gumagamit daw ng burner phones para hindi siya maaresto. Kaya lang sa bandang huli, naaresto pa rin. Talagang sinagaan, sinundan ng mga NBI. Mula sa Cavite kung saan una siyang hinanap, hindi siya natagpuan doon, pero nakuha siya sa Tandang Sora yata, sa Quezon City. Yan yung mga elemento ng NBI na nagsagawa ng pag-aresto sa kanya. Mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, ang ginagawa ngayon ng NBI, at saka ng PNP, sabay-sabay na silang nag-i-implement ng arrest warrants. Kaya maganda naman at coordinated. Coordinated ang kanilang pag-serve ng arrest warrants. At least talagang makita natin na na ang mga law enforcement agencies natin, ang mga autoridad natin ay talaga namang hinintay lang na i-issue yung arrest warrants na yan. Ngayon, yung nakikita nyo sa kaliwa, district engineer yan, mga kabunyog, district engineer. Ayan, Mimaropa. Ano yung kaso niya? Alam nyo yung mga unang lumabas na balita noon, halos sabay-sabay yan sa kayong Bulacan, yung governor ng Oriental Mindoro, si Governor Dolor, binisita niya noon yung project doon sa ilang bayan yun ng Oriental Mindoro, na projects ng SunWest. Ang SunWest, syempre, yan yung korporasyon ni construction company ni Saldico. Ngayon, ang pinaka-involved doon yung regional director ng Mimaropa, si Gerald Pakanan ba yun? Nung una nga, hindi pinapapasok doon sa site. Hindi pinapapasok sa site yung engineer, ay yung governor mismo ng Oriental Mindoro. Kung naalala nyo yun, mga buwan pa yan ng August. Galit na galit si governor kasi hindi siya pinapabisita doon sa site. Ang ginawa ni governor, pinakover sa media, yung ABS-CBN, kinover yun. Ngayon, nang tingnan yung mga proyekto na yon, sira-sira na, substandard. Nagkabiyak-biyak kaagad, nagkasira-sira kaagad. Ngayon, ang sangkot doon ay yung Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, regional office ng DPWH, at ang regional director doon ay yung Gerald Pakanan. Controversial yun si Gerald Pakanan. Ngayon, ang district engineer doon na nag-implement ng project, itong nasa picture, yung Dennis Abagon. Ayan. Kasama siya sa kinasuhan. Ito yung unang batch ng kinasuhan, mga kabunyog, yung 18. 18 yan na kinasuhan. Kasama sa mga kinasuhan, yung regional director, syempre, yung Gerald Pakanan, plus itong district engineer na ito, Dennis Abagon. Tapos yung mga engineers din na involved. Tapos yung contractor, SunWest. Kaya si Saldico nakasuhan dyan. Yan yung unang sinampang kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Mga kabunyo. Pagkasampa ng kaso,
17 yata yung nakasuhan na yan dyan, o 18, kaagad-agad naglabas ng arrest warrants ang Sandigan Bayan. Kaya paglabas naman ngayon ng arrest warrants, in-implement naman kaagad ng NBI, ng PNP, ayan. Kaya yung nakikita nyo dyan, yan yung pag-raid ng NBI dun sa mga wanted. Ang karamihan dun sa mga sinerve ng NBI, yung mga official ng DPWH na nakatira sa Manila, Quezon City, Cavite, doon sinerve nila. Yan yung unang naaresto. Yang nakikita nyo sa picture, Cavite siya unang pinuntahan, kaya lang wala siya sa Cavite, naaresto siya doon sa mga kabunyog naaresto siya sa doon na sa Quezon City. Cavite sana siya unang pinuntahan. Ito, si Dennis Abagon, District Engineer ng Mimaropa. Ayan. Pagkatapos niyan, sinerve na rin ng NBI ang iba pang mga arrest warrants. Kaya, na ito mga kabunyog, simula na ito ng sunod-sunod na pag-aresto. Simula na ito. Kaya maganda naman, salamat at aktibo ang ating mga autoridad. Yan mga kabunyog. Yan na yung naunang in-implement na arrest warrants sa yung mga officials yan ng Mimaropa. Mga officials ng Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, DPWH office. Ito yung mga projects ng SunWest doon sa Mimaropa, lalo na sa Mindoro. Ito yung mga unang nakita natin sa TV noon na binisita ng gobernur, ayaw siyang papasukin. Kaya sa ngayon, ang nakasuhan na, yung contractor, SunWest, mga officials ng SunWest, kasama na si Saldico, tapos yung mga DPWH officials, regional director, district engineers, lahat sila. Kaya 17 yan, mga kabunyog. Yan yung first batch. May naaresto na at patuloy pang nagsiserve ng arrest warrants. Sa bahagi ng Bicol, mga kabunyog, sa Bicol, ini-implement na rin ang pag-serve ng arrest warrants. Dito sa Bicol, yan nakikita nyo, para kanino? Para naman kay Saldico. Para kay Saldico, saka sa mga officials ng SunWest, yan Legazpi City Police Station, PNP Legazpi, isinilbi ang arrest warrant o warrant of arrest laban kay Representative Saldico at 6 pang mga akusado. Yan, sa Bicol naman ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kumbaga, ngayon, masigasig ang sinasagawang pag-serve ng mga arrest warrants na ito. Bakit sa Bicol? Bakit sa Bicol? Kasi yung SunWest Construction, ang opisina talaga niyan sa Bicol kasi pag-aari nga yan ni Saldico. Ngayon, dahil itong si Saldico, nung Appropriations Committee Chair pa siya, talagang halos ang lahat ng proyekto ng gobyerno hawak ni Saldico ng SunWest. Kumbaga, dahil Appropriations Committee Chair siya, doon sa Mimaropa, Region 4A, 4B yan, pinunduhan ngayon ng Kongreso sa pamamagitan ni Saldico. Binuhusan ng projects yung Mindoro, yung Mimaropa. At ang nakakuha ng projects, ang nag-implement ng projects o kung naging contractor SunWest, nakita na natin yung connect. Kaya, nung mga palpak na projects doon sa Mindoro, ang nakasuhan ay yung SunWest. Siyempre, ang may-ari ng SunWest, ang founder niyan, si Saldico. Kaya sangkot siya dyan. Plus yung mga officials ng SunWest. Kaya nakikita natin dyan, PNP Legazpi, isinilbi ang warrant of arrest laban kay Representative Saldico at iba pang 6 pang mga akusado. Sino yung 6 na yan? Ang 6 na yan yung mga officials ng SunWest. Engineers ng SunWest, manager ng SunWest. Kaya, mga kabunyog, nasaan yung mga officials na yan ng SunWest? Sa Legazpi yan. Kasi doon ang opisina ng SunWest. Pero,
Ang project na involved dyan, hindi sa Bicol, Mindoro. Kaya ito mga kabunyog, mga nasilbihan ng warrant of arrest, augnay ito sa maanumalyang project sa Mindoro. Mindoro pa lang mga kabunyog ito. Ha? O, yan. Hindi lang yan dyan sa Legazpi. Ito sa katabing bayan ng Daraga. Yan o. Albay Police Provincial Office. Legazpi City Police Station serves arrest warrant against former Solon. Former Solon, si ano yan, Saldico, and his alleged accomplices. Sa Daraga yan, mga kabunyog. Kaya, ano ito? Mukhang hinihintay lang naman ng PNP talaga sa kanang NBI, ng CIDG, na kapag lumabas yung mga arrest warrants, isi-serve nila kaagad. Kaya ang nakita nyo kanina, isinerve yung arrest warrant sa Cavite, sa Quezon City, tungkol yan doon sa mga officials ng DPWH Regional Office ng Region 4B, Mimaropa, na nakatira sila sa Cavite, Quezon City, yun, sinerve sa kanila. Ang isa pang lugar na pinagserba ng arrest warrants, ang Bicol, kasi nandito yung mga officials ng SunWest. Ayan, mga kabunyog. Si Saldico, yung ano niya, yung condo unit niya dun sa Taguig, ni-raid na sinerbahan na rin ng warrant para sa kanya. Kaya lang wala siya dun, syempre. Pero, formality lang naman yun. Sinerve lang yung arrest warrant para maipakita na pinuntahan siya sa kanyang address. Kaya lang wala siya dun. Kasi may mga nagko-comment sa social media, mga DDS, si Kiko Barsaga. Sabi ni Kiko Barsaga, alam nyo namang nasa abroad si Saldico, bakit pinuntahan nyo pa sa condo unit niya sa Taguig? Ay mga ano pala kayo TENGA. Ito namang si Kiko Barsaga, ginagawa na nga ng mga autoridad ang kanilang trabaho, binabastos pa. Ay siyempre, pinuntahan sa kanyang alam na address, dun sa kanyang condo unit sa Taguig, para iserve yung arrest warrant. Para pag nag-request ng Interpol red notice para kay Saldico, sasabihin doon sa application na sinerve yan dito sa Pilipinas, kaya lang wala dito. Yan yung ano yun. Ito namang itong sila Barsaga, kung makapag-komentaryo naman, ginagawa na nga yung trabaho ng mga autoridad, inaano pa. Kaya, si Saldico, doon sa kanyang mga alam na addresses, sinerve niya ng arrest warrants niya. Tapos, yung kanyang mga tauhan, kasi yung kumpanya ni ay SunWest ang ano niyan, yung mga manager ng SunWest, mga engineers ng SunWest na involved doon sa project sa Mindoro, sinerba na rin ngayon ng arrest warrant. Siyang nakikita nyo sa picture. Kaya, ano ito mga kabunyog? Kaya yung mga taong nagpapagamit dyan sa mga ganyan, na mga kurap, yan, nagpagamit dyan kila Saldico, sa SunWest, kawawa naman sila. Akala nila hindi sila aabutan ng ganito, ano? Katulad nung yung inaresto na yun, no? Dati siguro, yan, no? Si yung congressman na yan, ay yung district engineer na yan, matahimik ang buhay niya bilang district engineer, tapos nag-implement sila ng mga proyekto na yan na maanumalya, ayan, naging nagulo na ngayon ang buhay niya. Ganon din yung mga officials ng SunWest na pag-aari ni Saldico. May mga warrants of arrest na sila. Mga kabunyog, ilinilinaw ko, yung mga sinasabi ko sa inyo na yan, ano pa lang yan? Yung project pa lang yan, yung mga warrants of arrest na yan, ay kaugnay pa lang dun sa maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. Wala pa yung Bulacan, hindi pa ito. Kaya nga sabi ng ICI, baka abuti ng mga 1,200 katao ang makakasuhan dito. Mga kabunyog. Baka daw abuti ng mga 1,200 katao ang makasuhan sa anong ito. Ito pa lang itong based pa lang sa kanilang initial na investigasyon. Ibig sabihin, habang lumalalim pa, lumalawak pa ang investigasyon, mas marami pa yan. Kaya lang mapapansin natin, ang naaaresto pa lang ay mga district engineers, mga tauhan ng SunWest, yan pa lang yung mga siniserban ngayon. Hayaan nyo, pagbigyan natin ang mga autoridad. Pag lumabas yung mga arrest warrants ng mga senador, ayan, yan na ang maganda.
Yan na ang magandang makita natin, ano? Pag sinerve na yung mga arrest warrants ng mga senador. Kasi doon talaga ang gustong makita ng taong bayan eh. Kapag naglabas na ng arrest warrant sa mga senador at inaresto na sila. Pero anyway, pagbigyan natin, sa ngayon, okay na yan, kahit papano, gumagalaw na. Pero sana, kaagad-agad, sampahan na ng kaso, sampahan na ng kaso tungkol sa yung mga senador, para may makita naman ang tao na mga senador naman ang naaaresto at nakukulong. Excited na ang mamamayang Pilipino. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Siya nga pala, maiba ako ng topic mga kabunyog. Alam nyo, si Harry Roque, yun. Si Harry Roque ay inapplyan na rin sa Interpol ng Red Notice. Ayan. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Inapplyan na rin ng Red Notice sa Interpol si Harry Roque. Inanunsyo yan kahapon ng tagapagsalita ng PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang tagapagsalita niyan si Winston Casio. Nakabalik na si Winston Casio nakabalik na. Di ba sinuspend yan si Winston Casio? So ngayon, sabi ni PAOK spokesperson Winston Casio, nag-apply na sila sa Interpol ng Red Notice para kay Harry Roque. Ayan. Formally in-announce na kahapon at inaasahan na aarestuhin na si Harry Roque ng Interpol. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Tungkol saan? Actually, ang kaso ni Harry Roque ay tungkol sa qualified human trafficking. Saan na qualified human trafficking? Doon yan sa kasama niya dyan na akusado, sila Cassandra Leong. Kasi yung dalawa kasi, di ba yan, ng mga illegal na, yung mga pogo. Ang una, yung kay Alice Guo, sa Bamban, Tarlac. Yun, na-convict na si Alice Guo at saka yung mga iba pa. Qualified human trafficking din yon. Pero pagdating dun sa Lucky, South 99, sa Purak ba yun? Purak, Pampanga, ang involved doon si Cassandra Leong. Tapos, itong si Harry Roque, dahil siya ang abogado. Siya ang abogado ng Whirlwind. Kaya dyan na-involved si Harry Roque. Pero pareho ang kaso nila, qualified human trafficking. Ngayon, may warrant of arrest na sa kanilang lahat, kay Harry Roque, kay Cassandra Leong. Kaya lang si Cassandra Leong nakalabas nakalabas. Kaya nga parang may ginawa ng paraan Anyway, pero nasa Interpol na rin pala, Interpol notice na rin pala si Cassandra Leong. Ang last na monitoring kay Cassandra Leong nasa Japan. Pero nasa Interpol Red Notice na si Cassandra Leong, kaya inaasahan maaaresto naman yan. Ngayon lang in-apply sa Interpol Red Notice si Harry Roque. Yan, mga kabunyog. Na medyo lang ang nakakapa-complicate ng kaso ni Harry Roque kasi nag-apply si Harry Roque ng political asylum. Kumbaga, syempre, ang pinapalabas ni Harry Roque na siya, kaya siya kinasuhan ng qualified human trafficking para i-persecute, political persecution. Yun ang palusot ni Roque doon sa Dahig, the Netherlands. Kaya siya nag-apply ng political asylum para papalabasin na pinapalabas niya na siya ay inaapi dito. Na siya ay, dahil pro-Duterte siya, pinipersecute siya, inuusig siya, inaapi siya. Kaya doon siya nag-apply sa the Netherlands. Pero ayon sa Department of Justice, denied na ang political asylum request ni Roque application. Hindi natin alam kung anong totoo. Basta ang importante ngayon, may application na ang Pilipinas sa Interpol Red Notice. At itong Interpol, inaasahan, maglalabas na yan ng Red Notice. Pag naglabas na ng Red Notice, aarestuhin na si Harry Roque.
mayroon na ring application o request sa DFA na i-cancel na rin ang passport ni Harry Roque. Kaya maganda naman tong mga anong ito. Kaya makakakita tayo ng mga sunod-sunod na pag-aresto. Ang daming aarestuhin nitong mga susunod na mga araw. Pag lumabas pa ang arrest warrant ni Bato, yan. Mga kabunyog, mga kababayan, at least, medyo nagpapakita na ng aksyon ng gobyerno. Sa totoo lang, itong mga ginagawang arestong ito, ang inaano rin kasi diyan ng gobyerno, may malaking rally sa November 30 May malaking rally. Siyempre, gustong ipakita ng gobyerno bago ang mga rallies na yan na may ginagawa ang gobyerno. Yan yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong mga developments na ito, at least maganda naman ito. Una, hinahanap na rin si Cassandra Leong, nasa Interpol Red Notice na. Si Harry Roque ay nasa ano na rin, in-apply na rin ang Interpol Red Notice at pinapakancel na rin ang kanyang passport. Ayan. Sa pagdinig ng Senado nung isang araw, sinabi ng DOJ na bilang na ang araw, lalabas na rin ang cancellation ng passport ni Harry Roque. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano na ito? At least, ang maganda dito, may mga ganitong developments. Medyo na ano lang tayo kasi parang natatagalan, pero sige lang, at least may ginagawa na. Si Harry Roque, hindi na yan makakapagyabang. Pag lumabas sa Interpol, ang Interpol Red Notice niya, sisikip ang mundong ginagalawan ni Harry Roque. Kaya yung mga yabang nila Harry Roque, mawawala na yan. Ngayon kasi, nakakapagyabang pa siya. Hinahamon pa nga ang gobyerno eh. Pero yan pag lumabas ang arrest warrant ay ang Interpol Red Notice kasi nag-apply na nga. Nag-apply na ang Pilipinas. Sinubmit na ang pangalan ni Harry Roque. Kaya, shout out, Kabunyog Bunjuji. Ang tanong ni Marilyn Stein, how about the politicians? Can they post a bail bond? Hindi. Pag non-bailable, hindi sila pwede. Hindi pwedeng mag-post ng bail bond. So ito na mga kabunyog, mga kababayan, at susunod na niyan si Bato de la Rosa. Maglalabas na rin ng arrest warrant ang ICC. Ang sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, be patient. Sigurado yan, lalabas na ang arrest warrant ni Bato de la Rosa. Kaya mga kabunyog, itong mga darating na mga araw, makikita natin ang sunod-sunod na pag-aresto. Natutuwa naman tayo at kahit papano may nangyayari na. Ito yung matagal na nating hinihintay. Pero yung talagang gustong makita ng sambayan ng Pilipino, makasuhan na ang mga politiko at makakita na ng inaaresto at ikinukulong. Yun. Pero ito, okay na rin yan. Nasimulan na kahit papano, gumugulong na. Pero ang gusto talagang makita ng sambayan ng Pilipino, mga politiko. Yan yung gusto ng sambayan ng Pilipino. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.